Panalangin sa umaga para sa kapayapaan sa dagat ng Pilipinas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, ngayong umaga, binubuksan ko ang aking mga mata sa ibang araw at nararamdaman ang iyong pagmamahal na bumabalot sa akin na parang mainit at malugod na yakap. Mahal na mga kapatid. Ngayon, sa pagsisimula natin sa araw na ito, ang ating mga puso ay bumaling sa isang sitwasyon na nag-aalala sa mundo. Ang labanan sa Philippine Sea. Isang pagtatalo na kinasasangkutan ng mga bansa at nakakaapekto ito sa buhay ng mga manggagawang mangingisda at kabuhayan at pagkakaisa sa mga tao habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng tubig. Itinataas natin ang ating mga pagsusumamo sa Diyos, humihingi ng kapayapaan, hustisya, at karunungan para sa lahat ng kasangkot. Naway ang panalangin ito ay maging isang sigaw para sa pagkakasundo at isang panawagan para sa pagkakaunawaan sa isa't isa. Panginoong Diyos, lumikha ng langit at lupa, ang tubig na tumatakip sa mundo at ng mga taong naninirahan sa mundong ito. Humihingi kami sa iyo ngayon ng kapayapaan sa Philippine Sea. Tumingin, Ama, para sa mga tensyon na nangyayari doon. Para sa maritime territorial disputes, mga salungatan na nagbabanta sa katatagan ng rehiyon. Nagbibigay ng karunungan sa mga pinuno ng China mula sa Pilipinas at lahat ng mga bansa ay kasangkot. Hayaan silang maghanap ng dialogo, hindi division. Protektahan, Panginoon, ang mga mangingisda. Kaninong mga kabuhayan ang nakasalalay sa mga tubig na ito? Bantayan ang mga komunidad sa baybayin na nabubuhay sa takot at kawalan ng katiyakan. At pagpalain ang mga pagsisikap sa diplomatikong. Sino ang nagtatrabaho upang makahanap ng mapayapang solusyon? Ginoo, ikaw ay prinsipe ng kapayapaan at itinuturo sa atin ng iyong salita na pinagpala ang mga tagapamayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. 5 kabanata, 9 na talata. Kaya ngayon ay sumisigaw tayo para sa kapayapaan. Tumalikod ka, Ama, ang diwa ng kompetisyon at puot. At pinapalitan ito ng taos pusong pagnanais para sa pagtutulungan at paggalang sa isa't isa. Ang tubig ng Philippine Sea, na isang regalo mula sa iyo, maging simbolo ng unyon at hindi salungatan. Natutuwa ang mga pinuno na kumilos ng makatarungan at mga tao. Pasensya na maghintay para sa mga solusyon na nagdadala ng pagkakaisa. Ang paggalang na iyon sa internasyonal na batas at para sa kabutihang panlahat. Nanaig sa mga individual na interes, Ginoo. Itinataas din namin sa iyong trono ang mga direktang nagdurusa sa labanang ito. Takot magtrabaho ang mga mangingisda, mga pamilyang nabubuhay sa takot, at ang mga bata na hindi maintindihan kung bakit ang kapayapaan ay tila napakalayo. Ulitin ang mga naghihirap na puso. Nagbibigay ng pag-asa sa mga nasiraan ng loob. At pinalalakas nito ang mga lumalaban para sa hustisya. Naway maramdaman nila ang iyong presensya at hanapin sa iyo ang lakas upang magpatuloy. Ginoo, naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng imposible at na ang iyong kamay ay maaaring magbago kahit na ang pinakamahirap na sitwasyon. Kaya ngayon, ipinapahayag namin na posible ang kapayapaan. Maaabot ang pagkakasundo. Nagtitiwala kami na ikaw ang may kontrol. At iyon kahit na nabigo ang mga tao. Ang iyong perpektong plano ay nananaig. Naway ang dagat ng Pilipinas balang araw ay maging isang halimbawa kung paano mabubuhay ang mga tao sa pagkakaisa. Ginoo, naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng imposible, ang lumikha ng mga dagat, at siya na nagpapakalma sa mga bagyo sa isang salita.
Sa makatuwid, ngayon, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya sa iyo. At sa iyong kakayahang baguhin kahit ang pinakamahirap na sitwasyon. Naniniwala kami na posible ang kapayapaan. Kahit na tila malayo ang dialogo. Maaabot ang pagkakasundo. Kahit na tumigas ang puso, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik ng mga relasyon. At ginagawa nitong bago ang lahat ng bagay. Ginoo, ipinakikita natin na ang Philippine Sea. Ang mga tubig na ito na ngayon ay pinangyarihan ng tunggalian. Isang araw sila ay magiging simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Na kanilang masasaksihan ang iyong kaluwalhatian. At sila ay magiging isang halimbawa kung paano mabubuhay ang mga tao sa pagkakaisa. Naniniwala kami na mananaig ang iyong hustisya at ang mga likas na yaman na iyong nilikha. Gagamitin ang mga ito para sa ikabubuti ng lahat, hindi para sa dibisyon. Naway bumalik sa trabaho ang mga mangingisda ng payapa. At ang mga komunidad sa baybayin ay nabubuhay ng walang takot. Ginoo, nagtitiwala kami na ikaw ang may kontrol, kahit na nabigo ang mga lalaki. At na ang iyong perpektong plano ay nananaig. Kaya ngayon, inilalagay namin ang salungatan na ito sa iyong mga kamay. At nagtitiwala kami na kikilos ka. Sa paraang ikaw lang ang makakagawa. Naniniwala kami sa iyong kapayapaan. Nahigitan nito ang lahat ng pangunawa. Babantayan nito ang puso at isipan ng lahat ng kasangkot. At ang iyong liwanag ay sisikat sa rehiyong ito. Nagdadala ng pag-asa, pagpapagaling, at pagkakasundo. Ngayon, ipinapahayag namin na darating ang kapayapaan, matatag ang hustisyang iyon, at na ang Philippine Sea ay magiging isang lugar ng pagpapala para sa kasalukuyan at hinaharap na henerasyon sa pangalan ni Jesus. Naniniwala kami at naghihintay kami. Amen. Ginoo, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagpayag sa amin na dalhin ang mga pagsusumamo na ito sa iyo para sa pagpapaalala sa amin na kahit sa gitna ng mga bagyo, ikaw ang aming kanlungan. Pagpalain ng araw na ito, gabayan ang aming mga hakbang at tulungan mo kaming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan sa aming mga pamilya, sa ating mga komunidad at sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, nagdarasal kami at nagpapasalamat kami sa iyo. Amen. Kung ang panalangin ito ay dumampi sa iyong puso, i-click ang nagustuhan ko ito. At mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang nilalaman.